May mga damdaming dumarating nang hindi natin inaasahan. Ngunit hindi naman lahat ng nararamdaman ay dapat nasundin. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman, kundi tungkol din sa pagpili ng tama, pagiging tapat at pananagutan sa mga taong nagtitiwala sa atin. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang bitawa ng isang bagay na mahalaga sa atin upang maiwasang may masaktan pang iba. Ito po ang ating kwento ngayong araw. Ang kwentong binahagi sa atin ni Miss Mathilda. Dear Miss Kay, ako nga pala si Mathilda o Hilda. 21 taong gulang pa lamang at isang college student na kumukuha ng kursong business management. Gusto ko lang ibahagi ang kwento kong ito sa channel mo, Miss Kay. Hindi ko nga alam kung paano ko ba ito uumpisahan o paano ko ba tatapusin. Kaya sana, kung mapakinggan niyo man hanggang huli ang kwento kong ito, ay mabigyan niyo ho ako ng magandang payo. Kung may isang taong may tuturing kong tunay na kapatid kahit hindi kami magkadugo, iyon ay si Eliza. Mula pa noong elementarya, close na kaming dalawa. Magkasama na kami sa halos lahat ng bagay. Hanggang sa pagdating namin sa kolehiyo, hindi pa rin nagbago ang samahan namin kahit na hindi parehas ang kursong kinukuha namin. Magkaiba po kami ng pinanggalingan sa buhay. Mas maayos ang kabuhayan ng pamilya ni Eliza. Ang tatay niya ay may negosyo sa palengke at ang nanay naman niyang si Emmy ay ilang taon nang nagtatrabaho bilang domestic helper sa Riyadh. At dahil nga sa pag-abroad ng nanay niya, kaya nagkaroon naman ng pwesto sa palengke ang tatay niya na magpasa hanggang ngayon ay napakaganda ng kita. Si Tito Randel ang siyang namamahala sa lahat dito sa Pilipinas. Dahil malayo nga yung bahay namin sa university kung saan ako nag-aaral at hirap din talagang pamilya ko sa gastusin. Si Eliza na mismo ang nagmungkahi na bakit hindi nila ako sa kanila pansamantalang tumira habang nag-aaral ako ng college kesa daw magrenta pa ako. Hindi naman naging mahirap ang pagpapaalam. Matagal na rin naman akong kilala ng mga magulang niya, kaya malaki rin ang tiwala nila sa akin. Mas mabuti nang dito ka na, kaysa araw-araw kang bumabiyahe, no? Sabi no ni Eliza. Nung una nga ay tumatanggi pa ako, dahil nahihiya talaga akong maging dagdag sa gastusin ng pamilya nila. Pero nung makausap ko si Tito Randel at si Tita Emmy, pumayag naman sila agad nang walang pag-aalinlangan. Parang anak na rin ang turing namin sa'yo, Mathilda. Mag-aral kang mabuti. Iyon lang ang gusto naming sukli. Wika no ni tita sa video call. At hindi ko makakalimutan ang mga salitang sinabi niya. Kaya naman mula noon, sa bahay ni na Eliza na ako nanirahan. Malaki ang bahay nila kumpara sa bahay namin. May sarili nga akong maliit na kwarto sa ikalawang palapag. Katapat lang yon ang silid ni Eliza. Sa ibaba naman ng kwarto, sa ibaba naman ng kwarto ni Tito Randel. Tuwing gabi, madalas naming ka-video call si Tita Emmy. Masayahin siya kahit na nasa ibang bansa. Palagi niyang kinukumusta ang pag-aaral naming dalawa. Mathilda, tingnan mo si Eliza. Baka mamaya mag-boyfriend yan, hindi ko nalalaman. Sabihin mo agad sa akin. Opo, tita. Natatawa ko na lang nasabi. At lagi niyang tinatapos ang usapan sa parehong bilin. Randel, huwag mong pababayaan ng mga bata. Oo naman. Maikling sagot ni Tito. Si Randel, tahimik lang siyang tao, Miss Kay. Seryoso,
Hindi siya mahilig magkwento. Pero kitang-kita ko kung gaano siya kasipag. At hindi naman sa pagmamayabang pero may itsura siyang lalaki. May kamukha nga siyang artista eh. Hindi ko lang alam kung anong pangalan. Matangkad siya at moreno. Maganda rin ang pangangatawan dahil batak. Dati siyang CQ pero nang magkaroon ng business, yun na lang ang pinagtuunan niya ng pansin. Minsan 4:00 pa lang ng madaling araw ay gising na siya. Aalis upang kumuha ng paninda. Uuwi ng gabi na pagod ngunit hindi ito nagrereklamo. At dahil nga ayokong puro libre ang pananatili ko sa bahay nila, ako na mismo ang nagsabi kay Tito Randel na gusto kong tumulong sa negosyo nila pag wala akong pasok, pag wala akong ginagawa. Sigurado ka? Baka naman mapabayaan mo ang pag-aaral mo. Weekend lang naman po eh. Nahihiya kasi akong wala naman akong naitutulong dito. Ilang sandali niya akong tiningnan bago tumango. O sige, pero wag mong pababayaan ang sarili mo. Mula noon, naging bahagi na ng routine ko ang pagtulong sa palengke. Maaga kaming umaalis. Ako ang nag-aayos ng mga gulay at prutas. Nagtitinda. Kapag medyo maluwag ang tindahan, tsaka lang ako nakakaupo sandali at makakapagpahinga. Pero hindi ko naman alam, Miss Kay. Doon pala mag-uumpisa ang lahat. Dahil doon, unti-unti kong nakilala ang iba't ibang ugali ni Randel. Hindi siya naninigaw pag nagkakamali ang mga tao niya. Hindi rin siya mandaraya sa timbang. Kapag may matandangang kulang ang pambili, hinahayaan na niya. Maraming bumabalik na suki dahil doon. Ang sabi niya, mas mahalaga daw ang tiwala kaysa malaking tubo. Hindi ko nga alam kung bakit tumatak yun sa isip ko. Marahil dahil bihira na rin akong maka-encounter ng taong ganun. Lumipas ang mga buwan. Naging natural na ang pagsasama namin sa tindahan tuwing weekend. Samantalang si Eliza, madalas na naiiwan sa bahay dahil sa mga online class at freelance work niya. Kayo na muna ni Papang bahala dun ha. Ang dami ko talagang ginagawa eh. Isang gabi noon, Miss Kay, nang matapos kaming magligpit ng paninda. Halos wala na ring tao noon. Isa-isa nang nagsasara ang mga tindahan habang ang iba'y naghahanda ng umuwi. Naupo muna ako sa isang bangko at nagpahinga. Huminga ako ng malalim. Pagod? Tanong ni Tito Randel habang inaayos ang huling mga kahon. Napangiti ako. Medyo po. Mas marami talagang tao kapag weekend, no? Oo, ganyan talaga. Pero napakalaking tulong mo ngayon. Hindi ko napigilang mapangiti sa sinabi niya. Kahit papaano, nakakabawi naman po ako sa inyo. Umiling siya. Hindi mo kailangang bumawi, Hilda. Ang mahalaga, makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Hindi na ako sumagot pa. Ilang sandali pa ay iniabot niya sa akin ang helmet. Tara na't gabi na. Tahimik akong nagsuot ng helmet bago sumakay sa likod niya. Mas malamig ang hangin. Halos wala na ring sasakyan sa kalsada, kaya tahimik ang naging biyahe namin. Sa bawat lubak na dadadaanan ng motor, napapahigpit ang kapit ko sa balikat niya. Hindi naman siya nagsasalita, pero ako, unti-unti nang nakakaramdam ng init. Hindi ko alam kung bakit pero kakaibang pakiramdam yon para sa akin, Miss Kay. Lalo na pag nagdidikit o dumidikit ang balat ko sa kanya. Paminsan-minsan ay titingin siya sa may side mirror para siguraduhin maayos pa rin ang pagkakaupo ko. Makalipas ang ilang minuto ay bigla niyang pinabagal ang takbo ng motor. Malamig ba? Kaunti po. Huminto siya sa isang maliit na convenience store sa tabi ng kalsada. Bibili lang muna ako ng maiinom at makakain. Paglabas niya ay may dala siyang 2 bote ng tubig at isang mainit na tinapay. Kainin mo muna yan. Halos hindi ka nakakain kanina eh. Naku, tito. Nakakahiya naman po. Trabahong inuna mo, kailangan mo ring alagaan ang sarili mo.
Tinanggap ko ang tinapay. Habang kumakain ako, nakasandal lang siya sa motor at nakatingin sa kalsada. Wala kaming masyadong pinag-uusapan, pero kakaiba ang katahimikang yun. Hindi naman to nakakailang. Para bang sapat na ang presensya niya sa akin. Maya-maya ay muli na kaming bumiyahe pa uwi. Habang binabaybay namin ang madilim na kalsada, hindi ko na malaing muli akong napaigpit ng kapit sa balikat niya. Sa pagkakataong yon, hindi ko na iniisip kung nakakahiya ba. Ang nasa isip ko na lang ay ang pakiramdam na ligtas ako habang kasama siya. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, Miss Kay, parang ayoko nang matapos ang maikling biyahe namin pa uwi. Para bang gusto kong humabang oras. Dahil pakiramdam ko nung mga oras na yon, masayang masaya ko. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimulang magbago ang tingin ko kay Tito Rondel o kay Tito Randel. Marahil dahil sa mga simpleng bagay na ginagawa niya araw-araw. Hindi naman siya sweet na lalaki, pero palagi niyang pinaparamdam na inaalagaan niya ako. Kapag napapagod na ako sa tindahan, bibilhan niya ako ng kung anumang gusto ko. Kapag umuulan, ibibigay niya sa akin yung jacket niya. At sinisigurado niyang ligtas kaming dalawa. Paulit-ulit kong sinasabi niyang sarili ko na mali yung nararamdaman ko. Asawa siya ni Tita Emmy. At ang pinakamalaga, ama siya ng pinakamatalik kong kaibigan. Kaya naman sa tuwing sumasagi sa isip ko ang kakaibang kaba na nararamdaman ko kapag magkasama kami, pilit ko yung sinasantabi. Lumipas pa ang ilang linggo, isang Sabado ng gabi, natapos kaming magsara ng pwesto nang mas huli kaysa karaniwan. Pagka-uwi namin ng bahay ay wala si Eliza. Nagpaalam pala ito nung tanghali pa na may birthday celebration ang kaklase niya at baka doon na rin siya matulog dahil malayo ang uuwian. Tito Randel, nag-message pala si Eliza kaninang tanghali pa. Ngayon ko lang nakita sabi ko habang pinapakitang cellphone. Tumango lang si Tito Randel. Sige, hayaan mo na. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Nagpalit ako ng damit at naghanda ng matulog. Maya-maya ay kumatok siya. Pagbukas ko ng pinto, nakaayos siya. Nakapolo at pantalon. Hilda, aalis lang ako at nagyaya ang kumpari ko. Babalik din ako maya-maya. Ilak mo na lang ang pinto, ha? Sige po. Mag-iingat po kayo. Sabi ko. Bandang 1:00 na noon ng madaling araw. Nang marinig ko may humintong sasakyan sa labas. Pagtingin ko sa bintana, nakita kong si Tito Randel yun. May kasama siyang 2 lalaki na tumulong atang ihatid siya. Mukhang galing sila sa inuman. Agad akong lumabas. Salamat po sa paghatid, sabi ko sa mga kasama niya. Pasensya na, iha. Medyo naparaming inom niya eh. Ayos lang po. Pagkaalis ng mga ito ay lumapit ako kay Tito Randel. Kaya niyo po bang maglakad? Bahagya siyang tumango. Kaya pa. Pero halatang nahihilo siya. Inalalayan ko siyang makapasok sa bahay. Mabigat siya, pero pilit kong inakay hanggang sa may sala. Sandali lang po. Kumuha ako ng isang baso ng malamig na tubig. Uminom po muna kayo. Tinanggap niya yon at bahagyang ngumiti. Pasensya ka na. Okay lang po. Hindi ko pa siya nakitang nakainom ng ganun kalala. Karaniwan ay umiiwas siya sa alak dahil maaga nga siyang gumigising para sa negosyo nila. Tahimik lang kaming dalawa ng mga oras na yon. Maya-maya ay napansin kong tila may mabigat siyang iniisip. May problema po ba? Napabuntong hininga siya bigla. Wala naman. Nagsaya lang ng kaunti. Hindi ko alam kung ano ang tamang isasagot dahil halata sa mukha niyang hindi totoong wala siyang problema. Tumangutango lang ako. Pero ayos lang naman po na sabihin niyo kung sakalin may problema kayo. Alam kong ginagawa niyong lahat para sa pamilya ninyo. Napatingin siya sa akin.
Salamat, Hilda. Hindi ko inaasahang sasabihin niya yun. Po? Para saan po? Salamat sa pagtulong sa tindahan. Dito na rin sa bahay. Ikaw nang madalas nagluluto. Napangiti ako. Maliit na bagay lang po yun. Nako, hindi. Malaking tulong ka. Hindi ko alam kung bakit biglang naging seryosong usapan namin. Marahil dahil pareho kaming pagod. Parehong may iniinda. O baka dahil sa katahimikan ng bahay. Maya-maya bigla siyang napahawak sa noon niya. Mukhang nahihilo pa rin ako. Tulungan ko na po kayong ihatid sa kwarto niyo. Maraan ko siyang inalalayan hanggang sa silid niya. Pagdating namin, umupo muna siya sa gilid ng kama. Kukuha lang po ako ng bimpo. Bumalik ako dala-dala ang isang basang bimpo. Inabot ko yon sa kanya. Heto po. Salip na kunin agad, sandali siyang napatitig sa akin. Hilda, napakabuti mong bata. Napayuko ako. Natutunan ko lang po sa mga magulang ko. Ngumiti naman siya. Siguradong pinagmamalaki ka nila. Hindi ko na malayan, Miss Kay, na nakapangiti na rin ako. Hanggang sa nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Pareho kaming natahimik. Parang biglang bumagal yung oras. May kung anong damdaming hindi ko na naman maipaliwanag. Napansin kong tila gusto niya pang magsalita, pero hindi niya ginawa. Ako rin. Pakiramdam ko rin ng mga oras na yun, Miss Kay. May gusto akong sabihin sa kanya. At nararamdaman kong may mali na ng mga sandaling yon. Maya-maya, hinawakan niya ang kamay ko. At ako hindi ko na rin kinayang lahat. Napatitig ako sa mukha niya. At nung haplusin niya ang labi ko, doon na ako tuluyang nawala sa sarili ko, Miss Kay. May nangyari ho sa aming dalawa. At siya, ang unang lalaki sa buhay ko. Nang lumabas ako ng kwarto niya, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Aalis na po ako. Magpahinga na po kayo. Tumangutango lang siya. Papalabas na sana ako ng silid nung marinig ko ang mahina niyang boses. Matilda. Lumingon ako. Salamat. Mag-iingat ka. Ngumiti naman ako. Kayo rin po. Sinara ko ang pinto ng dahan-dahan. Pagdating ko sa sarili kong kwarto, hindi agad ako makatulog dahil ramdam na ramdam ko pa rin ang lahat. At sa totoo lang, kinakabahan ako. Natatakot ako dahil alam kong mali ang nangyari. Napatingin ako sa orasan. 3:00 na pala ng madaling araw. Iyon ang bagay na mas lalo kong kinakatakot ngayon, Miss Kay. Dahil alam kong kapag hinayaan kong lumalim pa ang nararamdaman kong to, may mga taong maaari akong masaktan. At maaaring wala ng paraan para maibalik pa ang lahat sa dati. Kinabukasan, pareho kaming naiilang sa isa't isa. Alam kong siya ay nahihiya din at ako hindi rin makatingin sa kanya. Pero hindi doon natapos ang lahat, Miss Kay. Dahil kahit sa palengke, nagkakaroon na kami ng oras sa isa't isa. Hanggang sa unti-unting lumalim ang ugnayan at tuluyan kaming nagkaroon ng relasyon. Minsan nga sa palengke, bago uuwi ay may mangyayari sa amin. Isasara muna namin ang tindahan at doon sa loob, susulitin namin ang oras. Hindi ko na naisip si Tita Emmy. Naliko na ako ng tuwid kong landas na tinatahak noon. Lumipas ang mga buwan, unti-unti nang naging bahagi ng araw-araw kong buhay si Tito Randel. Isang lihim ang tinatago namin na kaming dalawa lang dapat ang makakaalam. Noong una, sinubukan pa naming pareho na iwasan ang kakaibang damdaming namamagitan sa amin. Pero habang tumatagal, mas lalo tong lumalalim. Hanggang isang gabi, matapos kaming magsara ng tindahan, bigla siyang nagsalita. Matilda,
Alam kong hindi dapat ang nangyayari. Pero anong gagawin natin? Mahal na kita. Para akong natigilan noon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Dahil ang totoo, mahal ko na rin siya. Hindi ko siya sinagot kaagad. Sa halip ay napayuko ako. Alam kong maling-mali to. Dugtong niya. Pero alam kong pareho lang din tayo ng nararamdaman. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Tama kayo. Sagot ko. Sandaling katahimikan ng namayani. Tama kayo. May nararamdaman din ako para sa inyo. Pareho kaming nagkatitigan. Pero, Tito Randel, paano si Eliza? Paano si Tita Emmy? Paano kung malaman nila? Pare-parehas silang masasaktan. At paano tayong dalawa kapag nangyari yun? Naiiyak kong sabi. Niyakap niya lang ako noon, Miss Kay. Mula nung gabing yun, nagbago na ang lahat. Hindi namin pinaalam kanino man ang tungkol sa nararamdaman namin sa isa't isa. Sa harap ng ibang tao, nanatili akong magalang sa kanya at tila walang anumang espesyal na namamagitan. Ngunit kapag magkasama kami sa tindahan o sa biyahe pa uwi, mas nagiging malalim ang mga usapan namin. Pinapangarap naming sana'y naging magkaiba ang panahon naming dalawa. Kung saan binata pa siya, na sana'y nagkakilala kami sa ibang panahon. Ngunit alam naming imposible na yung mangyari. Lihim naming tinago ang relasyon naming dalawa, Miss Kay. Wala ni isa sa bahay ang nakahalata. Maging si Eliza ay nanatiling walang alam. Lumipas pa ang ilang linggo at buwan. Isang umaga, may dumating na balitang kinatuwa ng buong pamilya. Uuwi raw si Tita Emmy para sa 2 linggong bakasyon. Halos hindi mapakili si Eliza. Sa wakas, kumpleto tayo ngayon ah. Ngumiti lang ako pero sa loob-loob ko ay tila may mabigat na batong nakadagan sa dibdib ko. Nung dumating yung araw ng pag-uwi niya, sinalubong namin siya sa airport. Masaya ang naging pagkikita nilang mag-anak. Niyakap niya rin ako na parang tunay niyang anak. Namiss kita, Matilda. Ako rin po, tita. Namiss ko kayo. Marami akong dalang pasalubong sa inyo ha. Pati sa nanay mo meron din ako. Ibigay mo na lang. Napatingin ako noon kay Tito Randel. Ngumiti siya kay Tita Emmy, ngunit halatang pilit. At iyon ang kinakabahala ko. Sa mga unang araw ng bakasyon, naging masaya ang bahay. Punong-puno ng sigla. Sabay-sabay kaming kumakain, nagkukwentuhan, at tuwing gabi nanonood kami ng pelikula sa may sala. Ngunit sa likod ng masasayang sandaling iyon, nagpatuloy pa rin ang lihim naming relasyon. Kapag nasa tindahan kami, nagkakaroon na naman kami ng pagkakataong makapag-usap ng kaming dalawa lang. Minsan nga ay sapat ng simpleng pagtitinginan naming dalawa para maintindihan namin ang isa't isa. Ngunit lumipas ang 1 linggo mula nung umuwi si Tita Emmy, may napapansin na ito. Napansin niyang parang matamlay daw si Tito. Parang walang kagana-gana sa kanya. Parang ang laki ng pinagbago. Isang gabi, habang naghahapunan kami, bigla niyang tinanong ang asawa niya. Randel, may babae ka ba? Tapatin mo nga ako. Bigla kaming natahimik ni Eliza. Nagkatinginan kami sa isa't isa. Tapos tumingin siya sa mama niya. Ako naman ay halos hindi makahinga nun. Umiling naman si Tito Randel. Wala. Sigurado ka? Oo naman. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi kumbinsido si Tita Emmy. Pakiramdam ko may tinatago ka. Tahimik lang si Randel. Hindi na siya nakipagtalo pa. Ma, ano ba naman yung sinasabi mo? Yun ang pakiramdam ko eh. Sinasabi ko lang kung anong napapansin ko. Ikaw ba, Matilda? Wala ka bang napapansin kay Tito Randel mo, lalo na sa palengke? Wala naman po, tita. Sagot ko. Nagpatuloy siya. Nagbago ka eh. Hindi ka naman ganyan dati.
Parang wala kang kagana-gana. Wala namang nagbago. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Meron. Tumaas ang boses niya. Hindi ka na tulad ng dati. Ano ka ba? Pagod lang ako sa negosyo natin. Naku, Randel. Huwag mong idahilan palagi sa akin yung negosyong yan. Tumayo na si Tito Randel. Ayaw kong paggawayan natin to, Emmy. Ngunit lalo lamang nagalit si Tita Emmy. Ibig mo bang sabihin tama ang kutob ko? Tigilan mo na yan, Emmy. Hindi. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sabihin mo sa akin kung sino siya. Parang huminto ang oras. Tahimik lang akong nakayuko. Hindi ko magawang tumingin sa kanilang dalawa. Dahil habang paulit-ulit ni sinasabi ni Tita Emmy ang salitang sino ang babae mo. Alam kong ako yun. Ako yun, Miss Kay. At natatakot ako. Ako ang babae ng asawa niya na kahit kailan na hindi niya pinagkinalaan. Ako ang taong buong tiwala niyang pinatuloy sa kanilang tahanan. Ako na tinuturing na niyang anak. At habang pinapanood ko siyang umiiyak sa harap ng asawa niya, ramdam ko ang bigat ng konsensyang unti-unting dumudurog sa pagkatao ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makikilos. Ang tanging nagawa ko noon ay tahimik na tumayo at umakyat sa aking silid. Sinara ko ang pinto at naupo sa gilid ng kama. Mula roon ay rinig ko pa rin ang mahinang pagtatalo ng mag-asawa sa ibaba. At sa unang pagkakataon, Miss Kay, hindi na ako masaya sa relasyong pinili kong itago. Dahil ngayon, malinaw sa akin ang katotohanan. Ang bawat lihim ay may katumbas na taong masasaktan. At sa gabing iyon, nagsimula ng mabasag ang mundong pilit naming binuo ng palihim ni Tito Randel. Ilang araw matapos ang matinding pagtatalo nilang dalawa. Dumating din yung araw ng pagbabalik ni Tita Emmy sa Riyadh. Hindi naging maayos ang pagpapaalam nilang mag-asawa. Tahimik lang si Tito Randel habang nilalagay ang maleta sa may sasakyan. Si Tita Emmy naman ay halatang may mabigat na dinadala sa dibdib. Bago siya sumakay, niyakap niya si Eliza ng mahigpit. Mag-aral kang mabuti, anak. Opo, ma. Lumapit din siya sa akin noon. Mathilda, salamat sa lahat ng naitulong mo rito. Napoy ko ako. Wala po yun, tita. Mag-iingat po kayo. Ngumiti siya, ngunit halatang pilit. Hindi ko magawang salubungin ng matagal ang mga mata niya. Lihim akong humihingi ng tawad sa kanya. Nung makaalis ang sasakyan, matagal na nakatayo si Tito Randel sa tapat ng bahay. Wala siyang sinabi. Pumasok lang siya at kinabukasan ay bumalik na sa dating routine. Pero hindi na naging pareho ang lahat. Mula sa Riyadh, kapag nag-uusap ang dalawa, nauuwi lang sa pagtatalo. Minsan ay tungkol sa negosyo, minsan ay tungkol sa oras, at kung minsan, wala nang malinaw na dahilan. Tahimik lang kaming nakikinig ni Eliza kapag nagbabangayan silang dalawa sa telepono. Hanggang sa unti-unti kong napansin ang pagbabago ng kaibigan ko. Hindi na siya kasing ingay gaya ng dati. Mas madalas na siyang magkulong sa kwarto niya. Hindi na rin siya ganong sumasama sa amin sa pagkain. Uy, okay ka lang ba? Minsan kong tanong dito. Napilitan siyang ngumiti. Ayos lang, pagod lang. Pero alam kong hindi yon totoo. Nasasaktan siya dahil pakiramdam niya ay unti-unting nasisirang pamilya nila. Bilang matalik niyang kaibigan, lagi ko siyang pinapakinggan kapag may sasabihin siya. Ngunit sa bawat pag-iyak naman niya, kinakain naman ako ng konsensya ko. Samantala, nagpatuloy ang negosyo. Nagpatuloy rin ang pagsasama namin ni Tito Randel. Pero mas naging maingat kami. Hindi kami nagpapakita ng anumang kakaibang kilos kapag may ibang tao. Ni hindi nga kami nag-uusap tungkol sa nararamdaman namin kapag magkasama kami. Sa harap ng lahat, tila mag-ama lang ang turingan naming dalawa. Alam naming isang maling hakbang lang ay maaaring magwasak ng maraming buhay. Lumipas pa ang panahon.
Pareho na kami nung nasa ika-4 na taon sa kolehiyo ni Eliza. Abala kami sa thesis at practicum. Akala ko nga ay unti-unti nang babalik sa normal ang lahat. Ngunit isang araw, umiiyak na dumating si Eliza sa bahay. Pagkapasok niya, niyakap niya ako ng mahigpit. "Hilda, anong nangyari?" Tanong ko kaagad. Hindi siya nakapagsalita. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi rin niya ang totoo. "Buntis ako eh." Parang tumigil ang oras. Hindi ko alam ang sasabihin. Alam kong matagal na silang magkasintahan ng boyfriend niya pero hindi ko inaasahang mangyayari yun habang nag-aaral pa kami. Nung malaman ni Tita Emmy ang balita sa pamamagitan ng video call, labis itong nagalit. Hindi nito maitagong pagkadismaya. Paulit-ulit niyang sinabing nanghihinayang siya sa pag-aaral ni Eliza. Si Eliza naman ay halos walang maisagot. Lalong bumigat ang sitwasyon sa pamilya. Sa mga gabing umiyak si Eliza, ako ang naging takbuhan niya. "Ayaw ko sanang mangyari to ng ganito," sabi niya habang pinupunasan ng mga luha. Hinawakan ko lang ang kamay niya. "Ano ka ba, bes? Nandito lang ako." Makalipas ang ilang linggo, nagpasya siyang pansamantalang huminto sa pag-aaral. Lumipat muna siya sa bahay ng kanyang nobyo upang paghandaan ang bagong yugto ng buhay niya. Naging maselan kasi ang pagbubuntis niya at hindi siya makapag-focus sa kanyang pag-aaral. Tahimik ka naging pamamaalam namin. Niyakap niya ako bago umalis. "Ingat ka palagi dito ha. Ikaw ang mag-ingat, ikaw tong buntis eh." Nang tuluyang umalis si Eliza, lalong naging tahimik ang bahay. Ako at si Tito Randel na lamang ang natira. Pareho pa rin kami nagtutulungan sa negosyo nila. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang bigat ng lihim naming dalawa. Dahil simula nang maging kaming dalawa na lamang sa loob ng bahay, gabi-gabi na kaming magkatabing natutulog nang walang nakakaalam. Minsan nga tinanong niya ako habang magkatabi kaming dalawa, "Napapagod ka ba?" Pero hindi po sa trabaho at pag-aaral. Naging sagot ko yon. At parang naintindihan niya agad ang ibig kong sabihin. Hanggang ngayon, Miss Kay, nananatiling lihim ng relasyon naming dalawa. Walang ibang nakakaalam. Malapit na akong magtapos ng pag-aaral, ng college. Pero hindi ko pa rin alam kung paano tatapusin ang relasyon naming to. Sa bawat pagdaan ng araw, tinatanong ko ang sarili ko kung hanggang kailan ba namin to maitatago? At kung darating bang panahon na magkakaroon kami ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan at ang bunga ng aming mga naging desisyon. Kaya po ako nagsulat sa programang to upang makahingi ng payo sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento ng buhay. Lubos na gumagalang, Hilda.